It is already Monday at ito ang unang araw ng klase pero tamad na tamad siya. Bigla niya naisip sa Friday na nga palang birthday ni Marco at wala pa siyang naisip na regalo. Alauna pang pasok niya kaya't nauna nang pumasok sa university si Marco. Alas 9 pa lang yun ng umaga na makarinig ng tunog ng doorbell. Kaagad siyang napakunot noo. Sino naman kayang bibisa ng ganun kaaga? Mabilis niyang binuksan ang pintuan at nagulat na makita kung sino nabungaran. Ate Elise! Masayang sabi niya at mabilis itong niyakap. Hey Mika, how are you? Why are you here? Takang tanong nito. Pasok ka muna ate. At maluwag na binuksan ang pintuan. Is this Raven? Wow, ang laki-laki na niya ah. Bati nito sa anak ni Ate Elise. Si Ate Elise ang ate ni Namiko at Marco na nasa Canada. Say hi to your tita Mika. Sabi naman ni Ate Elise sa anak nito. Mabilis siyang hinalikan ni Raven sa may pisngi. Wait lang ha, ikukuha ko lang kayo ng merienda. Sabi niya at mabilis tumayo, pumunta ng kusina. Nagtimpla siya ng juice at gatas naman for Raven because he looks so weak. Nang makabalik siya sa may sala ay nakangiti sa kanya si Ate Alice. So, tell me, why are you here? Hindi pa pala nasabi sa'yo ni Marco. Nahihiyang ngiti niya. So, you two are together? Gulat na sabi nito. Nakangiti naman siyang tumango. Wow, I'm happy for the both of you. Ngiti nito sa kanya. Kayo ate, kailan pa kayo nakabalik? Well, kahapon lang at hindi pa alam ni Marco pero ako palang masasurprise sa madaratnan ko. Ngisi nito sa kanya. Well ate, you know naman one tika months eh. Mika gets. Ngisi din niya dito. That's why I like you, Mika. Katulad mo rin ako, the other reason why I'm here is because gusto kong bawiin ang tatay ni Raven. Ngisi nito habang hawak-hawak ang baso ng juice. OMG, Ate Alice, really? Taga rito lang yung tatay ni Raven? Gulat na tanong niya. Hindi niya alam ang totoong kwento ni Ate Elise pero ang alam niya buntis na to bago pa to magpunta ng Canada. Yup, and I don't care kahit may asawa pa to ngayon. I know that Rafael does not love that bitchy Sab. Inis pang sabi nito sabay inom ng hawak itong juice. Bigla naman siyang natigilan. Sab? Bakit parang narinig niya na ang pangalang iyon? Are you really sure, Ate Elise? Bakit naman siya papakasalan ng lalaki kung di niya naman tumahal? Takang tanong niya rito. Pero maging siya'y mabilis na tigilan. Bakit siya? Napilitin din naman siyang alakin ng kasal ni Marco because of Miko. Yes, I am so much sure. I know na ako pa rin ang mahal ni Rafael. Ngisi nito. Ilang sandali pa, mabilis na rin tong nagpaalam. Isa pa, may pasok din siya. Pinaalala pa nito ang birthday ni Marco sa Friday. Mabilis siyang naligo at nagbihis. Makalipas ang halos 2 oras, nakarating na rin siya sa may university. Pero napansin niya ang papaalis na sasakyan ni Marco. Saan kaya ito pupunta? Dahil mahuhuli na sa klase, mabilis na siyang tumakbo. Kahit di siya matalino, gusto niya pa rin makagraduate at ayaw niya mag-repeat. Nakakasawa kayang paulit-ulit na pagpasok sa school. Halos maboring siya sa klase niya. Kulang na lang makatulog siya kung di lang siya sinikon ng mga kaibigan niya. Nang matapos ang 2 subject niya, mabilis niyang hinanap si Marco, pero hindi niya to makita. Pinuntahan niya rin ito sa may SSC office pero wala rin ito roon kaya't naisipan niya tong tawagan. Nakakailang ring pa lang nang mabilis niya itong sagutin. Marco, halika doon tayo sa may kitchen. Biglang nanliit ang mata niya na makarinig ng boses babae sa mic background. Sino yon? Where the hell are you? Inis bang tanong niya. Mika, don't worry. Nandito pa rin ako sa San Quintin. I'm just disturbing my invitation for my birthday this Friday. Paliwanag nito. Siguraduhin mo lang. Baka kasama na naman yung babaeng yon. Sinasabi ko sa'yo, Marco. Inis na inis pang sabi niya. Sige na, Mika. I have to go. At mabilis na nitong pinatay ang tawag. Inis siyang nagpapadyak. Kainis? I know yung malanding babaeng yon ang kasama niya. Kahit wala ng next subject ay matyaga siya naghihintay sa may parking lot. Ihintayin niya si Marco, pero halos mapudpud na ang puwet niya at maubos ang gas ng sasakyan niya, wala pa rin to. Ines na nag-drive na siya pa uwi ng kondo ni Marco. Kung ano-ano na ang iniisip niya rito, baka kinamay na rin ito ni Marco at di kaya pinatikim na ng alaga nito? Ay, Ines na sabi nito at ginulo ang buhok. Halos alas 8 na ng gabi, wala pa rin to. Akbang tatawag niya ito nang biglang bumukas ang pinto ng front door. Tila nagulat pa to na mabungaran siya sa may sala. San ka galing? Ines na sabi niya.
I had dinner with Ate Elise and Raven. Mabilis sa sagot nito. At di mo man lang ako inaya or tinawagan man lang? Manghang tanong niya. I'm sorry. I did not expect that Ate Elise is already here, and I was already overwhelmed kahit nakalimutan kitang tawagan. Seryosong sabi nito. Did you eat dinner? Ah, ganon. So pag masaya ka pala, nakakalimutan mo na ako. Kaya pala narinig ko yung babae kanina sa phone na inaaya ka sa may kusina. Ano, nagkainan din ba kayo? Ines pang sabi niya. What? Kunot noong tanong nito na mukhang di naintindihan ang pinupunto niya. Whatever. Ines na sabi niya at tinalikuran na ito. Mabilis siyang pumasok sa kwarto at nag-shower. Kailangan niyang tanggalin ang init ng ulo niya. Halos 1 oras yata siya sa CR. Kailangan makaisip siya ng plano para di na tumingin pa sa ibang babae si Marco. Mabilis siyang lumabas ng kwarto habang nakatapis siyang ng tuwalya, habang si Marco na may busy naglalakad sa may headboard ng kama at nakatutok sa laptop nito. Mabilis naman niyang pinatong isang paan niya sa may kama, naglagay ng lotion hanggang sa may singit niya. Nang di pa rin siya pinapansin ni Marco, nagkunwari siyang umuubo. Kaagad naman tong napatingin sa kanya. Are you okay? Kulot noong tanong nito habang nakatutok sa mukha niya. Nang tumango siya, mabilis nang bumalik ang mata nito sa may laptop. Inis naman siyang napaismid. Puisit talaga. Sa sobrang inis, nagbihis siya sa may harapan nito pero dead matology pa rin ang gago. Nagdadabog na humiga siya sa may side ng kama. Are you going to sleep? Biglay tanong nito. Obvious ba? No, I'm going to wake up. Ismid niya rito at mabilis tong tinalikuran. Naghintay siyang halikan nito at sabihan ng good night pero halos mabalin ng leeg niya kakasilip. Busy pa rin talaga to. Sa sobrang ines na paupo siya sa kamay kama at mabilis inagaw ang laptop nito at isinara. Hey, what's your problem? Ines na sabi nito. Pero matagal na latang tinitigan ng matitim. Mika, not now please. Marami akong kailangan tapusin. Malumanay na sabi nito at pilit kinukuha ang laptop niya nang lalo niya tong inilayo. No. What do you want? Sumusukong tanong nito. You. I want your full attention. Kapag nandito na tayo sa bahay, ang gusto ko ako lang pakakabisihan mo. Seryosong sabi niya dito. Okay, next time, okay? Marami pa akong kailangan gawin at tapusin. Now give it back to me. Nagditimping sabi nito. No, matulog na tayo. At mabilis siyang tumayo at tinabi ang laptop nito at pinatay ang ilaw. Mabilis siyang nahiga. Narinig pa niyang buntong hininga nito bago to tuluyang humiga. Mabilis naman siyang humarap dito at niyakap ang isang kamay sa may bewang nito. Good night, Marco. At mabilis nitong binigyan ng halik sa labi. Pero nang akmang ihiwalay niya ng labi dito, mabilis ulit nitong sinakop at mabilis siyang niyakap. Pagkatapos, mabilis din itong pinutol ang halik. Good night, Mika. Malambing na sabi nito at tinalikan siya sa may noo na naging dahilan para mapangiti siya. Kinabukasan, maaga ulit pumasok si Marco habang siya mabilis din nagbihis ng isang baby pink above the knee dress. Papunta kasi siya ng mall para maghanap na regalo for Marco. Halos malibot niya ang mall pero wala pa rin siyang naiisip na regalong ibibigay dito. Nang maisip pumunta sa isang watch shop, kaagad siyang napangiti. Tama, relo ang ibibigay niya kay Marco para bigyan siya nito ng maraming time. Napangisi siya sa naisip. Na makapili, pinalagyan niya ng grave ang likod ng wristwatch na yon at ipinalagay ang initials niya. Hanggang sa makarating sa university, nakangiti siya, kaya't nagulat siya nang bigla siyang gulatin ni William. Kaagad naman niya tong pinalo sa isang balikat. Pero naputol yon na mapansin si Marco na nakikipag-usap na naman sa bitchy na babae na yon. Akbang lalapitan niya ang mga to nang bigla naman ang mga tong pumasok sa may kwarto ng mga ito. Siya naman may klase din. Nagmamadali siyang nagpaalam kay William. Habang nagtuturong professor niya, lumilipad ang isip niya. Hanggang matapos ang klase niya, nakasimangot pa rin siya. Hey Mika, join ka naman sa amin. Di ka na sumasama lately sa mga gimmick ng barkada eh. Sita sa kanya ni Julie. Well, I'm sorry Julie, but I'm practicing to be a better wife to Marco. Ngisi niya sa mga to. Talaga ba? Bakit mukhang sa ibang babae naman yata nagpa-practice si Papa Marco? Ngisi nito habang nakatingin sa may kabilang building. Nang tingnan niya ang tinitingnan nito, kita niya ang pakikipagtawanan ni Marco sa babaeng yon. Ines na naglakad pa siya para mabilis na puntahan ng mga to. Pero bago pa niya to tuluyang nalapitan ay sumakay na ito sa isang itim na sasakyan. May araw ka rin sa akin, babae ka?
Oh, Mika, are you also done with your classes? Biglang sabi ni Marco nang mapansin siya. How about you? Are you also done flirting with her? Ines na sabi niya. My God, Mika, not again, please. At mabilis siyang tinalikuran papalayo. Uulitin ko ulit sa'yo. Baka sakaling hindi mo pa natatandaan. Hanggat di mo tinitigilan ng babaeng yan, hindi ko rin siya titigilan. Huwag mong hintayin may gawin akong di maganda sa kanya. Sigaw niya at mabilis na rin siyang tumalikod. Buisit. Paulit-ulit na lang kami. Bakit ba di nito maiwasan ng babaeng yon? Is he already in love with her? Bigla siyang nainis sa naisip. No, it's impossible. Marco is already mine at hindi to pa pwedeng magkagusto sa ibang babae. Hindi siya makakapayag. Ines na bumalik siya sa grupo ni na Julie. Where's your agenda for tonight? I wanna come? Seryosong sabi niya rito. Kung di nito kayang sundin ang mga gusto niya, pues gagawin niya mga ayaw nito. Mabilis na rin tinawagan si William at inaya. It's party time? Mabilis siyang umuwi sa condo ni Marco at nagpalit ng damit. Isang super fit, nude color halter dress na may butas sa pusod ang sinuot niya na konting yuko lang makikita na ang kuyukot niya. Bagyan niya rin kinapalan ng make-up since gabi na. Hinayaan niya ang buhok niya ng tuwid at bagsak na bagsak. Halos paalis siya nang marinig niyang bumukas ang pintuan. Nang pumasok ng kwarto si Marco, sinipat siya nito at tiningnan mula ulo hanggang paa. Where are you going? Iritang sita nito sa kanya. Pero di niya to pinansin at busy pa rin sa pagsipat sa sarili sa may salamin. Magalit ka and I don't care? Bulong niya sa isip. Kinuha niya ang bag niya at akmang aalis na nang bigla siya nitong hilahin sa isang braso. I said, where are you going? Diyan lang. Pwede ba, Marco? At malakas sinilang isang braso at akmang lalabas ng ilay na naman ito ang braso niya. San yung diyan lang? Nagpipigil na sita nito sa kanya. And why are you wearing that? Bakit? Gusto mong sumama? Ines na sabi niya rito. Bigla naman tong napangisi. Nice idea. Bigla namang nanlaki ang mga mata niya. What? No way! At mabilis na lumabas ng kwarto. Pero nakakailang hakbang pa lamang siya nagsalita na ito. Subukan mong lumabas dyan hindi ako kasama and I swear, hindi ka na makakatapak dito sa pamamahay ko. Seryosong sabi ni Marco sa kanya. Matagal muna niya itong tiningnan bago napangisi. E di salamat na lang sa lahat. At mabilis na siyang lumabas. Akala ba nito matatakot siya nito? Padabog siyang sumakay sa kotse niya at mabilis na nag-drive papunta sa high-end bar na napag-usapan nila. Pagdating doon, naroon na rin si William. Hey girl, what took you so long? Akala namin hindi ka na darating. Biglang sabi ni Julie sa kanya. Sorry guys, si Marco kasi ayokong paalisin. Ines na sabi niya. Oh, yung sumo girl ha, abot hanggang pintuan. Huwag mo na muna isipin si Papa Marco, let's just enjoy the night. Tawa nito at mabilis tinaas ang hawak na isang baso. Mabilis naman niyang kinuhang isang basong naroon at nakipag-toast sa mga ito. Pagkatapos nakangiting binalingan si William. Hi, where are your friends? Nandun, busy sa mga chicks nila. By the way, you look beautiful as ever. Puri nito sa kanya. Of course, you know me well. Ngisi pa niya. Ilang sandali pa'y lalong umingay doon at unti-unti na ring nalalasing ang mga tao. Let's go for a body shot! Sigaw ni Julie kahit maging siya napasigaw na rin. Unti-unti na siyang nilalamon ng alak. She just missed this feeling. Yung masaya lang. Nagsimula nga ang body shots. Kasama rin nila ngayon ang grupo ni na William. Nang siya na ang ibabody shot, humiga siya sa may lamesa. Inayos niya ang butas sa may pusod niya para lang mahantad ang puso niya. Mabilis na nilagyan naman yon ng asin ni William na siyang kinahagikik niya. Pero halos matahimik ang lahat ng bigla. Dumating si Marco. Kinuha ang Bacardi mula kay William at itong uminom noon at sumipsip sa may puso niya. Mahina naman siyang napaungol at napahawak sa ulo ng taong gumawa nun. Ilang sandali pa mabilis siyang hinila nito patayo. Kinaladkad palabas ng bar. Pagkatapos pabalyang ipinasok sa sasakyan at malakas na isinara iyon. Well, saan ba tayo pupunta? Hagik-hik niya habang mapupungay ang mga mata. Pero hindi to nagsasalita. Well naman, saan mo ko dadalhin? Ah, alam ko na. Dadalhin mo ako sa motel, no? Ngisi niya at pinalo pa ang isang balikat nito. Pero halos masubsob siya nang bigla itong magpreno. Ano ka ba, Will? Bakit pa hindi ka nag-iingat?
Kapag nasira tong mukha ko wala na akong mapagmamalaki kasi yun lang naman ang panlaban ko. Nakangising sabi niya. Masyado na siyang lango sa alak dahil di niya masyadong makita ang itsura na nagmamaneho. Pero gaya kanina, tahimik lamang ang lalaki. Pamilyar sa kanya ang amoy nito pero dahil sa pinagsamang alak at sigarilyo sa pang-amoy niya, ay hindi niya iyon mawari. Well, bakit ang tahimik mo ha? Sabay hampa sa isang balikat nito. Damn! Inis pang sabi naman nito. Well, hindi ba sabi mo sa akin gusto mo ko? Bakit di mo na lang ko pakasalan? Nakangiting sabi niya habang nakatingin sa akin sa may labas. Kahit nanlalabo na ang paningin. Buti ka pa. Kahit alam kong playboy ka, seryoso ka na sa akin? Samantalang si Marco, alam ko na napipilitan lang siya na pakisamahan ako. Sabay ngiti ng mapait. Nahirapan na kasi ako Nahirapan na ako ang kinan yung taong alam kong hindi naman totoong akin. Mabilis niyang pinunasan ng mga luha niya na hindi niya namamalayan. Tumuro na pala sa mga pisngi niya. Well, anda ka bang saluhin ako? Kasi sasama na lang ako sa'yo. Ayoko na ipagsiksikan pa yung sarili ko kay Marco. At mabilis nang napahagulhol. Sometimes she really needs some hard drinks para mailabas lahat ng sakit na nararamdaman niya. Kaya't nagulat siya nang biglang huminto ang sasakyan at mabilis siyang hinila at niyakap. I am sorry, Mika. Mahinang bulong nito at lalo pang napahigpit ang pagkakayakap nito. Well, ilayo mo na lang ako dito, please. At humagulgol ng malakas. Ilang minuto lang naramdaman niya na ang unti-unting pagsara ng mga mata niya dahil sa pinagsamang pagod at antok. Naramdaman niyang may bumuhat na sa kanya at nilapag siya sa may kama. Pero bago pa to lumabas, mabilis niyang hinawakan ang isang kamay nito. Well, mabilis naman itong hinila ang kamay nitong hawak niya. Pagkatapos mabilis na bumukas ang ilaw. Dahan-dahan siya nagmulat ng mga mata at mabilis bumukas ang ilaw. Halos manlaki to na makita ang seryosong mukha ni Marco. Bigla siyang napabalikwas ng bangon. Anong ginagawa mo rito? Nasaan si William? Gulat na tanong niya. Bigla namang naningkit ang mga mata nito. Really, Mika? Talagang sa akin mo siya hahanapin? Nang ikutan ng tingin ang buong paligid na pagtanto niya na nandito pala siya ng kondo ni Marco. Paano ako nakabalik dito? Nagtatakang tanong niya. Lumipad ka. Inis pang sagot nito. Dahan-dahan naman siyang tumayo kahit na nahihilo pa. Muntik pa siyang matumba kung di lang siya nito mabilis na nahawakan. Get off me! Inis pang sabi niya at mabilis na bumitaw rito. Dahan-dahan siyang humakbang papunta sa may pintuan. Where are you going? Sa lugar kung saan masasaya ako? Walang pakialam na sabi niya. Mabilis naman siya nitong nahaklit paharap. Pupuntahan mo si William? Galit na sigaw nito. At ano? Willing na willing ka pa talagang sumama sa motel kanina? Para ano? Para malaya kanyang maikama? Mabilis naman lumipad ang isang kamay niya sa may pisngi nito. Wala kang pakialam kung gusto ko magpakama sa kanya at sa kahit na sino. You know what? I am so tired. I am tired of begging for some love and attention. Mula pagkabata, wala ka ibang inasam kundi mahalin ako. Pero napakadamot ninyong lahat. Bakit kung sino pa yung mga taong nakakaintindi sa akin? Sila pa yung nauunang mawala. And you, if you really like her, go ahead. Just love her. Chase her all you want dahil wala na akong pakialam. Magsama kayong dalawa hanggat gusto nyo. Mula ngayon iisipin ko na lang hindi tayo magkakilala. Yung pangako mo kay Mika, wag mo nang isipin yon. Di naman yun ganun ka-selfish Maintindihan niya kung gusto mo nang magmahal ng iba. Seryosong sabi niya rito at walang patid ang luha sa mga mata. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakahawak ito sa isang braso niya. Hinugot ang isang box mula sa may bag niya. Happy birthday, Marco. Mapait nang ngiti niya rito sabay abot noon sa kanya. I'm officially calling off our wedding. May you find your real happiness with her? At mabilis nagbagsakan ng mga luha. Nakatulala siya nitong tinitigan, kaya't mabilis din siyang tumalikod. Mika? Mahinang sabi nito. Please don't follow me, I'm okay. I will be okay at sanay na ako doon. At mabilis naglakad palabas habang pigil na mapahagulhol. Sobrang sakit ng puso niya. Eto na naman siya, mag-isa na naman siya. Bigo na naman siyang makakuha ng pagmamahal. Na makapasok sa may elevator, napahagulhol siya at tuluyang napaupo. Doon niya binuhos lahat ng sakit na nararamdaman niya. Wala sa sariling naglakad siya.
Nang maramdaman ang sakit ng paa, mabilis niyang tinanggal ang matataas na heels na suot niya. Wala sa sariling maglakad siya habang umiiyak. Bakit ganon? Mahirap ba akong mahalin? Bakit lahat sila hindi nila ako magustuhan? Hindi ba ako kamahal-mahal? Pagkatapos, mabait na pangiti at naupo sa may gilid ng sementadong kalsada. Madalang kasi ang mga dumaraan doon dahil hindi naman yon main road. Pagod na sinubsob niya ang mga ulo sa tuhod niya. Mika, let's go home. Na mag-angat siya ng tingin, kita niya ang naaawang mukha ni Marco. Just go away. Hindi ko kailangan ng awa mo. Malumanay at pagod na sabi niya. Pero dahan-dahan tumabi si Marco sa kanya. You know what? When me and Miko is also a kid, mas paborito nila si Miko. Si Miko ang inuuna sa aming dalawa. Kung hindi nga kami kambali, isipin ko ampon lang ako eh. Mapait ng ngiti nito. Dahan-dahan naman siyang napalingon dito. One time, kumuha si Miko ng pera sa wallet ni Mama. Pero imbes si Miko ang pagalitan, ako pa ang pinalo. Dahil di ko raw siya binabantayan. Minsan naisip ko, bakit ganun? Pero bigla ako napagtanto na we don't need to compare ourselves sa iba. All we need to do is to love ourselves first. Hayaan mong ma-realize nila yung mga mali nila sa atin. At marang hinawakan na magkabilang pisngi niya. Mika, hindi ka mahirap mahalin. But don't be so hard on yourself. Sabi ko nga sa'yo, hindi ba? Di natin kailangan biglain lahat. We need to do it process by process. And one more thing. Kung may isa mang kulang sa'yo, yun ay tiwala, Mika. Bigla siyang natigilan sa sinabi nito. Gusto ko pagkatiwalaan mo ko. Pagkatiwalaan mo mga sinasabi ko sa'yo. Di rin madali sa akin lahat at alam mo yan, Kat, please. Tigilan natin ang mga walang kwentang away na to. Kapag mag-asawa na tayo, di ka na po pwedeng basta-basta na lang mag-walkout at makikipaghiwalay. Seryosong sabi pa nito. Yan, pinapagalitan mo na naman ako. Ines na sabi niya. Napakatigas naman ng ulo mo eh. At mabilis tong tumayo at nagulat siya nang mabilis siya nitong buhatin. Halika na, magpahinga na tayo. Di na siya umangal pa at nagpatianod na lamang dito. Sige, susubukan niya. Susubukan niyang magtiwala dito. Susubukan niyang maniwala sa mga sinasabi nito. Nang marating ang kondo, dahan-dahan siya nitong nilapag sa may kama. At bago siya tuluyan makatulog, naramdaman niya. Hinalikan siya nito sa may noo. Good night, Mika.